Taob na naman ang kaldero ko nito. Napakasimple lang pero grabe ang sarap. I-marinate ko muna yung karni ng baboy na sa toyo, oyster sauce. Lagyan ko na rin ng paminta at maglagay din ako dyan ng garlic powder. Ihalo lang at i-marinate ng mga at least 1 hour. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page Lasang Pilipina. Magpainit na ako ng mantika sa kawali at i-pan fry ko na rin yung binabad kong karne. Ihalo lang hanggang sa mag-iba na ang kulay or hanggang sa mag-reduce na yung sauce niya at maglabas na rin siya ng sarili niyang mantika. Sa puntong ito, okay na tong ating karni. Naglabas na rin siya ng sarili niya mantika o nagmamantika na siya. Itabi ko lang siya sa gilid ng kawali, hindi ko na siya tanggalin pa. At igisa ko na rin dyan yung sibuyas. Ihalo ko lang yan hanggang sa maglabas lang yung ng aroma o mag-translucent yung sibuyas. Siguro mga 20 seconds lang. At isunod ko na rin ilagay dyan yung bawang. Ganun process lang din, ihalo hanggang sa maglabas lang din na aroma yung bawang. Ganun din, mga 20 seconds lang din. At isabay ko na rin yung karni, ihalo ko na lang din hanggang sa magisa na rin natin mabuti din yung karni. Okay na rin tong ating karni. Timplahan ko na rin yan ng patis. Maglagay din ako ng paminta at lagyan ko na rin ng liquid seasoning. Ihalo lang din hanggang sa mag-reduce lang din yung patis at saka yung liquid seasoning. Sa puntong ito na okay na rin yung ating karne, maglagay na ako ng tubig. Nakadepende yung dami ng tubig sa dami ng karne. Ang importante, malampasan lang ng tubig yung karni o malubog mo lang talaga siya. Sigurado na yan na makapalambot na yan sa ating karni. Pahinaan lang yung apoy at isimmer hanggang sa maglambot yung karni at mag-reduce na rin yung sauce. Pag halimbawa na nag-reduce na yung sauce niya at saka medyo matigas pa yung karni, pwede ka naman magdagdag pa ulit ng tubig hanggang sa makuha mo lang yung lambot ng karni na gusto mo. Ilagay ko na rin yung repolyo. Ihalo lang hanggang sa maglambot yung repolyo o basta wag mo lang siya i-overcook para meron pa siyang crunchiness o malutong-lutong, mas masarap. Okay na rin tong ating repolyo. Maglagay na ako ng sibuyas. Takpan ko muna para maglambot lang din yung sibuyas, yung maglabas lang talaga yung sweetness niya o medyo manamis-namis kasi yung sibuyas pagka tamang-tama ang pagkaluto natin. Kunting halo na lang yan at ready to serve na. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Kaya mga kalasa, alam ko kayang-kaya mo tong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!